Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo, mga kabayan, ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Haring Solomon at ito ay nakatala sa aklat ng karunungan ni Solomon. Ang may akda ng aklat na ito na orihinal na isinulat sa wikang Griego ay isang hindi kilalang Hudyo. Ang aklat ay gumamit ng tradisyonal na material ng mga Hudyo, pati na rin ang mga ideyang hiram sa pilosopiyang Griego, upang ipahayag sa lahat na ginagantimpala ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng aklat ng karunungan ni Solomon na pinamagatan ko. Maging makatarungan, mabuti at makatuwiran. Batid ng Diyos ang lahat. Mahalin ang katarungan, kayong mga pinuno ng mundo. Ilagak ang inyong isipan ng tapat sa Panginoon at hanapin siya ng buong katapatan. Ang mga hindi sumusubok sa Kanya ay masusumpungan siya. Ipapakita niya ang Kanyang sarili sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang maling pag-iisip ay naghihiwalay sa mga tao sa Diyos, at kung tayo ay mangmang upang subukin siya, ilalagay tayo ng Kanyang kapangyarihan sa kahihiyan. Ang karunungan ay hindi kailanman makakasama ng sinumang mapanlinlang o alipin ng kasalanan. Ang bawat taong banal ay natutong lumayo sa mga taong mapanlinlang. Hindi siya mananatili sa paligid kapag ang mga hangal na kaisipan ay ipinahayag. Hindi siya magiging komportable kapag ginawa ang kawalan ng katarungan. Ang karunungan ay isang espiritu na palakaibigan sa mga tao. Ngunit, hindi niya patatawarin ang sinumang nagsasalita laban sa Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at iniisip, at naririnig niya ang bawat sinasabi natin. Dahil pinupuno ng Espiritu ng Panginoon ang buong mundo at pinagsasama-sama ang lahat ng naririto, alam niya ang bawat salita na sinasabi ng mga tao. Walang sino man na nagsasalita ng masama ay hindi mapapansin. Sa malaon at madali ay makakatanggap siya na makatarungang parusa. Ang mga intensyon ng di makadiyos na mga tao ay susuriing mabuti. Ang kanilang mga salita ay iuulat sa Panginoon, at pagkatapos ay tatanggap sila ng kaparusahan na nararapat sa kanilang kasamaan. Ang Diyos ay hindi magpaparaya sa anumang hamon, at dahil naririnig niya ang lahat, hindi mo maitatago sa Kanya ang iyong pagrereklamo. Kaya siguraduhin hindi ka magrereklamo. Wala itong mabuting maidudulot at huwag makisali sa mapait na usapan. Ang pinakalihim na mga bagay na sasabihin mo ay magkakaroon ng kanilang mga kahihinatnan, at ang pagsisinungaling ay sisira sa iyong kaluluwa.
Huwag dalhin ang iyong sarili sa kamatayan sa pamamagitan ng mga makasalanang gawa. Hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan, at kapag ang mga buhay na nilalang ay namatay, hindi ito nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Nilikha niya ang lahat upang ito ay patuloy na umiral, at lahat ng nilikha niya ay mabuti at kapaki-pakinabang. Walang nakamamatay na lason sa kanila. Hindi. Ang kamatayan ay hindi namamahala sa mundong ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay hindi namamatay. Ang di makadiyos na mga tao ang nagdala ng kamatayan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang sinabi at ginawa. Nananabik sila sa kamatayan na para bang ito ay isang manunuyo. Nakipagsosyo sila sa kamatayan at ito ang siyang nararapat para sa kanila. Nagkakamali ang masasamang tao kapag sinasabi nila sa kanilang sarili, ang ating buhay ay maikli at puno ng kalungkutan, at pagdating ng wakas nito, hindi ito matatakasan. Walang sino man ang naipayag na nakabalik mula sa mundo ng mga patay. Ipinanganak tayo sa pamamagitan ng pagkakataon, at kapag ang buhay ay natapos na, tayo ay magiging parang hindi tayo ipinanganak. Ang ating hininga ay hindi hihigit sa buga ng usok. Ang ating isip ay walang iba kundi isang kislap na itinapon ng tibok ng ating puso. Kapag namatay ang kislap na iyon, ang ating katawan ay guguho sa abo, at ang ating hininga ay magiging bahagi ng walang lamang himpapawid. Sa paglipas ng panahon, walang makakaalaala sa anumang nagawa natin, at maging ang ating mga pangalan ay malilimutan. Ang ating buhay ay lilipas tulad ng mga bakas ng mga ulap, at maglalaho tulad ng hamog sa init ng araw. Ang oras natin sa mundo ay parang aninong dumaraan. Hindi natin matatakasan ang araw ng ating kamatayan. Ito ay itinakda na, at walang sino man ang makapagpapaliban nito. Sabi ng masasama, hali kayo kung gayon. Tamasahin natin ang magagandang bagay sa buhay at mamuhay sa mundong ito sa paraang ginawa natin noong tayo ay bata pa at walang pangangalaga. Uminom tayo ng pinakamahal na alak at gamitin ang pinakamagagandang pabango. Huwag nating palampasin ang isang bulaklak sa tagsibol. Bago malanta ang mga rosas, kunin natin ito at ilagay sa ating buhok. Halina't magsama-sama tayong lahat at mag-iwan ng mga palatandaan sa lahat ng dako ng ating walang kabuluhang maingay at magulong pagsasaya. Malaking utang sa atin ng buhay ito. Sikilin natin ang mahihirap kahit na sila ay matuwid. Hindi tayo magpapakita ng paggalang sa mga balo o matatanda. Tatawagin natin ang ating sarili ng tama kung tayo ay sapat na malakas upang makuha ang gusto natin. Walang sino man ang nakarating kahit saan sa pagiging mahina. Ang mga taong matuwid ay walang halaga kundi panggulo lamang. Kaya't maghanap tayo ng mga pagkakataon upang maalis sila. Tutol sila sa ginagawa natin. Inaakusahan nila tayo
ng paglabag sa batas ni Moises at paglabag sa mga tradisyon ng ating mga ninuno. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos at tinatawag nila ang kanilang sarili na mga anak ng Panginoon. Hindi natin kayang makita ang mga taong ganyan. Kung ano ang mga ito ay sumasalungat sa ating buong paraan ng pag-iisip. Hindi sila katulad ng ibang tao, may kakaiba silang paraan. Iniisip nila na ang ating mga pamantayan sa moral ay napakatiwali, kaya lahat ng ating ginagawa ay dapat iwasan. Ipinagmamalaki nila ang pagkakaroon ng Diyos para sa kanilang Ama at naniniwala na kapag nasabi at tapos na ang lahat, ang mga matuwid lamang ang magiging masaya. Pero tingnan natin kung iyon nga ay totoo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag oras na para mamatay sila. Kung ang mga matuwid ay tunay na mga anak ng Diyos, ililigtas sila ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway. Kaya't subukan natin sila. Magiging malupit tayo sa kanila at pahirapang mabuti sila. Pagkatapos ay malalaman natin kung gaano sila kalmado at makatwiran. Malalaman natin kung gaano nila kayang panindigan. Paparusahan natin sila ng isang kahiyahiyang kamatayan. Kung tutuusin, sinasabi nila na poprotektahan sila ng Diyos. Ganyan ang iniisip ng masasamang tao, ngunit mali sila. Binubulag sila ng sarili nilang kasamaan. Hindi nila alam ang mga lihim ng Diyos na hindi kailanman umasa sa mga gantimpala ng isang banal at walang kapintasang buhay. Noong nilikha tayo ng Diyos, hindi niya nilayo na tayo ay mamatay. Ginawa niya tayo na parang siya. Ang paninibugho ng dyablo ang nagdulot ng kamatayan sa sanlibutan, at ang mga kabilang sa dyablo ang siyang mamamatay. Ngunit ang mga matuwid na tao ay protektado ng Diyos at hindi kailanman magdurusa. Isang hangal na pagkakamali na isipin na ang matuwid na tao ay mamamatay at ang kanilang kamatayan ay isang kakilakilabot na kasamaan. Iniwan nila tayo, ngunit hindi ito isang kalamidad. Sa katunayan, ang matuwid ay nasa kapayapaan. Maaaring lumilitaw na sila ay dumanas ng kaparusahan. Ngunit, mayroon silang kompidenteng pag-asa sa immortalidad. Maliit lang ang kanilang pagdurusa kumpara sa mga pagpapalang matatanggap nila. Sinubok na sila ng Diyos tulad ng ginto sa isang purno at natagpuan silang karapat-dapat na makasama niya. Tinanggap niya sila tulad ng pagtanggap niya sa mga handog na sinusunog ng kanyang mga mananamba sa altar. Kapag ang Diyos ay dumating upang gantimpalaan ang matuwid, sila ay maglalagablab tulad ng apoy sa tuyong dayami laban sa masama. Pamumunuan nila ang mga bansa at mga tao, at ang Panginoon ang kanilang magiging hari magpakailanman. Mauunawaan ng mga nagtiwala sa Diyos ang katotohanan ng kanyang mga pamamaraan. Ang mga naging tapat ay mabubuhay kasama siya sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya
ay mabait at maawain sa mga pinili niya. Gayunpaman ang mga makasalanan ay tatanggap ng kaparusahan na nararapat sa kanilang masasamang pag-iisip dahil naghimagsik sila laban sa Panginoon at ipinagwalang bahala ang tama. Ang isang tao na hindi ginagamit ang karunungan o edukasyon ay may isang miserableng buhay na nakalaan para sa kanya. Wala na siyang maaasahan. Ang kanyang mga gawain ay walang kabuluhan at hinding-hindi niya magagawa ang anumang bagay na kapakipakinabang. Ang babaeng pinakasalan niya ay magiging iresponsable at magiging tiwali ang kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga inapo ay mapapailalim sa isang sumpa. Sa araw ng paghuhukom, gagantimpalaan ng Diyos ang babaeng hindi pa nagkaroon ng anak, basta't hindi siya nagkasala ng pangangalunya. Pagkatapos ay magiging masaya siya. Sa araw na iyon, maging ang taong kinapon ay gagantimpalaan ng kaligayahan kung tinupad niya ang kautusan at hindi nag-imbak ng sama ng loob laban sa Panginoon. Dahil naging tapat siya, tatanggap siya ng espesyal na gantimpala na mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng mga anak, isang lugar sa makalangit na templo ng Panginoon. Ang matapat na mga gawa ay parang puno na namumunga ng kamanghamanghang bunga. Ang karunungan ay tulad ng isang ugat na nabubuhay at maaaring palaging magpadala ng mga bagong sanga. Ngunit, ang mga anak na ipinanganak sa pangangalunya o ng isang ipinagbabawal na pagsasama ay mamamatay ng maagang kamatayan. Ngunit, kahit na sila ay mabuhay ng mahabang panahon, hindi sila magkakaroon ng anumang halaga. Hindi sila igagalang sa kanilang katandaan, at kung mamatay silang bata, wala silang pag-asa o kaaliwan sa araw ng paghuhukom. Ang mga batang ipinanganak sa isang ipinagbabawal na pagsasama ay daranas ng isang kahabag-habag na kapalaran. Mas mainam na magtaglay ng kabutihan kahit na ang ibig sabihin nito ay walang anak. Ang iyong kabutihan ay makikilala ng ibang tao at ng Diyos, at ikaw ay aalalahanin para dito magpakailanman. Ang kabutihan ay nagbibigay ng halimbawa para sundin ng mga tao. Kapag wala ito, hinahanap-hanap nila ito. Ito ang palaging pinakamagandang premyo na maaaring mapanalunan ng isang tao, at ito ay palaging magiging gayon. Ito ang pinakamarangal sa lahat ng magagandang katangian na maaaring taglayin ng isang tao. Gaano man karaming mga bata ang isinilang sa isang ipinagbabawal na pagsasama, wala ni isa sa kanila ang magiging katumbas ng anumang halaga. Sila ay hindi lehitimo. Hindi sila kailanman makapaglalagay ng matatag na pundasyon para sa kanilang sarili. Hindi kailanman mag-uugat ng malalim. Katulad ng mga punong mababaw ang ugat, saglit silang naglalabas ng mga dahon, ngunit umuuga sa hangin at binubunot ng bagyo.
Ang kanilang mga sanga ay nababali bago sila lumago. Ang kanilang bunga ay hindi nahihinog at ito ay walang pakinabang. Sa araw ng paghuhukom, ang mga anak na ipinanganak sa isang ipinagbabawal na pagsasama ang magpapatutuo sa kasalanan ng kanilang mga magulang at magsisilbing saksi laban sa kanila. Ang mga matuwid, gayunpaman, ay makakahanap ng kapahingahan kahit na sila ay mamatay ng bata pa. Iginagalang natin ang katandaan, ngunit hindi lamang dahil ang isang tao ay nabuhay ng mahabang panahon. Ang karunungan at matuwid ay mga palatandaan ng kapanahunan na dapat dumating sa katandaan. Kabayan, ang mensahe ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang templo. Purihin ang kanyang lakas sa langit. Purihin siya sa mga makapangyarihang bagay na ginawa niya. Purihin ang kanyang pinakamataas na kadakilaan. Purihin siya ng mga trumpeta. Purihin siya ng mga alpa at lira. Purihin siya ng mga tambol at sayawan. Purihin siya ng mga alpa at plauta. Purihin siya ng mga simbalo. Purihin siya ng malalakas na simbalo. Purihin ang Diyos lahat ng nilalang na may buhay. Purihin ang Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.